Hi mga kakots, kumusta? Kumusta ang lahat ng mga kakots? Kung sang sulok man kayo ngayon noon, sana'y nasa mabuti po tayong kalagayan at malayo sa kapahamakan. At ang iyong lingkod, Angga TV Vlogs, Boss Lee. Sa Luzon, Visayas at sa Mindanao na nagpatuloy nga nagsuporta sa ating channel. Kumusta kayong lahat at sana'y hindi kayo magsawa sa pamunood ng bulol na host nyo dito. Okay, so ang ating magiging topic ngayon, syempre, paulit-ulit na lang po tayo sa mga pagdadaanan natin na about sa business, no? Willing talaga ako na i-share sa inyo yung mga pinagdaanan ko sa aking pagbe-business dahil kung may mga bagong gustong pumasok na mag-business, talagang magkakaroon po sila ng idea, no? So, napakaswerte ngayon dahil bilang isang mga baguhang negosyante, marami po kayong maging mapanood libre sa platform sa social media. So, free na siya. So, pwede nating manood po tayo ng mga motivation gaya ng ginagawa natin. So, wala po akong ibang mentor kundi ang social media. Yun po. So, sa tagal ko pong pagninegosyo, ang nagiging mentor ko po yung mga host sa social media na paano ako na-motivate. Mga box, kaya nito. Yan. Rosel. Yan. 11 lesson on leadership from the 20th century greatest winner, Bell Rosel. Ayan, yung mga ganyan, yun po, mga books lang po ang nagiging mentor ko. Iba-ibang pinagdaanan ng mga successful na negosyante. So, doon po ako humugot sa kanila. Kaya, tayo, itong coach company ay galing po sa kanila itong mga kaalaman, no? Kaalaman na ina-apply ko sa mga nababasa ko sa libro. Ayan, so ang pinaka gusto kong ituro sa inyo yung tinatawag na sacrifice. So, sa pagdinegosyo, talagang para sa akin na pinagdaanan ko ngayon, sobrang sinasacrifice ko, no, yung naiipon ko na pera, no, para po ito'y makatulong sa mga tao, sa mga jobless, no? Pero naniwala po ako na sa aking sarili ay makaya ko 'to gagawin. Kaya siguro na naitayo itong ating factory dahil sa tiwala natin sa sarili. So, ikaw, sarili mo lang ang pwedeng pagkatiwalaan mo. Sarili mo lang ang iyong kakampi. So, o pwede kang makinig sa mga advice, sa mga nababasa mo sa books. Pwede mo silang i-apply. Pero, hindi ka pwedeng magpapadikta bilang leader. No? So, sarili mo lang ang paniwalaan mo na talagang i-review mo yung sarili mo na nasaan yung skills, no? Maglabas ka ng skills sa sarili mo. Yung mahal mo na trabaho mo, yon. So para sa akin, kung doon ka masaya, yun na yun. Yun na yun. Kasi mahirap magtrabaho, magnegosyo na yung ninegosyo ay hindi po mahal mo, no? Mahirap yun. Pinaka-importante yung kiliti ng puso mo. Doon ka humugot ng saya. Dahil hindi talaga mababayaran ng pera pag makukuha mo yung hugot ng saya ng puso mo kung ikaw isang negosyante. So, gaganahan ka araw-araw dahil masaya kasi ginagawa mo. Yun po yung sikreto nga alam ko eh. Para sa akin talagang, example, tuwing PD ng empleyado,
So doon po ako masaya, no? Na makapagbigay sa kanila ng salary. So na hindi na po siya magutom yung mga construction, yung mga nasa production. So may matira pa sa kanila tuwing sahuran. So ganun, doon ka po masaya na nakita mo sila na masaya dahil nakakuha sila ng sweldo, no? So dumating sa punto ng nahirapan ka na, pagod ka. Ano ba 'tong ginagawa ko? Parang no, pwede naman na hindi ako magtatrabaho. Total marami naman akong ipon, parang gano'n ba? Hindi naman, pero ang tanong, masaya ka ba? Marami kang pera, hindi mo na i-share sa tao. Masaya ka ba na may kapasidad ka naman na tumulong, tapos nakatingga ka lang, nakatunganga ka lang dahil ay mo gagustusin ang pera mo nga, imbes yun ay sapat na pag ninegosyo mo. Yun, marami pong mga mayaman na hindi alam po paano gagawin ang pera, paano nila gagastusin dahil hindi pa nila alam magnegosyo no? Yun na nga, sinasabi ko, pag ang investor, ang entrepreneur ay magkasundo, magsalubong sila, mapariha po silang magsalubong, sigurado po pareho silang yumaman. No? Ganun po. So, para sa akin, sa ngayon, kung saan po ako masaya, ginalingan ko po, tinutuklasan ng kung ano pang maitutulong ko po sa lipunan. Ano pang maitutulong ko sa bansa na ano po yung masaya kasi pag mayroon kang goal sa buhay mo, yung mission, no? Yung paghuhugutan mo ng tulad ko, di ba? Nag-wish po ako na ang gusto ko po, kaya ako nagnegosyo dahil po kukunan ko po ng rehabilitation ng yung mga tao sa salansangan na nalulong sa droga, na hindi nakabangon, nakatulog po sila dyan sa kalye, mga ganyan. So, kailangan may goal ka na bakit mo ginagawa yung buhay mo ngayon. So, mayroon kang papunta ka doon, kailangan ko nga may libre na rehabilitation, libre na hospital sakaling, di ba? Dahil diyan makikita ni Master yung puso mo, at tutulungan ka niya na sa negosyo na lalago pa ito dahil maganda yung mission mo sa buhay mo. Ayan. Kasi kung magdinegosyo ka nga, wala ka pong mission, wala kang goal, bakit mo ginagawa sa buhay mong negosyo na yan, ay isang buwan hinto ka na. Pinakamataas na isang taon, hinto ka na, mapapagod ka. Kaya hindi ka napapagod dahil gusto mo ngang tulungan ang mga natutulog sa lansangan. Gusto mo lang mabigyan ng magandang buhay. Mabigyan ng mga trabaho. Para mabago po yung... Kasi alam mo ba, naniniwala po ako mga depression, yung natutulog sa lansangan. Sila po yung walang naniwala sa kanila. So ako po yung maniwala sa kanila para po mag-ayos yung buhay nila. Kasi minsan na lang po ako nasa lansangan. Minsan din ako nakatulog sa lansangan. So, tinatanong ko sila, bakit? Bakit kayo nanatili dito sa lansangan? Wala namang naniwala sa amin. Hindi kami makahanap ng trabaho dahil wala pong nagtiwala sa amin. So, ito yung bossly, yung harap nyo ngayon, ay maniwala sa kanila. No? Magpagbigyan po sila ng trabaho. In the future, yun po yung goal ko. So, kailangan matutupad ko yan. Dahil yun po yung kasayahan ng puso ko. Na wala na pong homeless, wala na pong hopeless dito sa Pilipinas. Diba? Lahat ay mabigyan ko ng trabaho. Goal yan. So, masaya kasi ginagawa kay unti-unti kong natupad yung gusto mo sa buhay mo. Diba? Napakasaya. Yun pong sinasabi ko. Kung ikaw po ay magdidegosyo, kailangan malalim po yung mission mo. Malalim po yung vision mo para ikaw po yung mag-success, may paghugutan ka, para hindi ka hinto sa gitna ng trial sa negosyo. Po, dahil, paghihinto ko, paano naman yung natutulog sa lansangan? Paano mo matutulungan? Gihinto ko. O, diba? Yun po yung dahilan kung bakit nagpapagawa ko ng factory. No? Para sakaling na kumita ako, talagang kumita ako, patayo na po ako ng rehabilitation para sa mga depression. Para po sila
mabigyan ng panibagong chance na mabuhay. Maraming salamat at please subscribe at pakipollow na lang sa aking YouTube account, TV Boss Lee, mga baguhan sa aking channel. Please pakipindot ang kulay pula para po ay manotify yung mga bagong upload ko. At pakipollow na lang po sa aking Facebook account, Boss Lee, at sa aking Reels. Pakipollow na lang po sa aking Facebook page, no? Angga TV Vlogs. Mahal na mahal ko kayo. Bye-bye. Mwah, mwah, mwah.